Mga bakla, naramdaman nyo ba yun? Kasi ako nasusuka talaga ako. Ang lakas ng lindol, grabe. 4:30 nag-alert yung itong cellphone na to na may 6.2 magnitude earthquake. Ang lakas, girl! Ang lakas samantalang nasa ano pa naman ako, mataas na floors. Ayan oh. As in, ang tagal, 2 minutes. Tapos, ganun ang ganun. Tapos, nasusuka na ako. Tapos, nagtaano ko, baka magsilaglagan tong mga gamit ko. Ganyan na, tinitingnan ko kasi gumaganon-ganon na yun. Tapos, yung sinampay ko sa taas, yan yung una kong napapansin dahil gumaganon-ganon. Tapos, yung tiningnan ko yung sa labas, pati yung mga ibang building diyan sa labas, gumaganon-ganon na rin, nakakaloka. Nasusuka ako hanggang ngayon. Nakalimutan ko pang mag-log out sa trabaho. Nakaano pa ako ha, nasa trabaho pa ako noon. Naloka ako. Stress na stress ako. Suka ako. Walaway ako, suka talaga ako. Kailangan pumili ng abonamin yata. Nahihilo talaga ako, lakas talaga, grabe. Konti na lang, magiging 7.2 na. Parang sa Bohol, yung malakas na sa Bohol dati na sobrang nagguho-guho na yung mga simbahan. Konti na lang talaga, natatakot tuloy ako. Baka mamaya, titignan ko sa balita, baka mamaya may mga nadurog na mga ano. Ano ba to? Minsan, na-stress ako talaga. Alam mo yun, nakakataranta kaya kasi nasa taas ka. Minsan, pag gumuho tong building na to, durog na durog talaga ako. Na ano lang ako dahil alam mo yun, may bagyo ngayon eh. Alam mo yung lakas ng bagyo sa labas. Alam mo, oh, yan oh. Lakas pa ng ulan, bumabaha pa sa labas. Alam mo yun, yung typhoon, earthquake, at the same time, during this pandemic, parang I cannot even see a single silver lining. Parang ano ba yun? Parang ano, kaya pa ba ito ng dasal? Ano, yung totoo. Alam mo yun, pag ganun iniisip mo, alam mo, sabay-sabay dilob. Minsan, titest yung faith natin pag ganito eh. Parang alam mo yun, kaya pa ba natin magdasal? Parang di na ito nadadaan sa dasal, parang di na ito divine intervention kailangan nating umayos, parang. Meanwhile, so ayun na nga guys, bumili ako ng panibagong tsinelas Havaianas, pero peke lang to, 150 pesos. Hindi na ako bumili ng medyo mamahalin dahil ayokong sumama loob ko pag nginat-ngat na naman ito. No, pagtripan mo na naman ito, pagtripan mo na naman to oh. Kabili ko lang nung nakaraan eh. Pangatlong tsinelas ko na to guys. So medyo kasalanan ko rin dahil hindi ko na kasi siya nilalabas sa Greenfield para mag-dog walk. Dito lang ako sa bahay. So medyo maulan-ulan din kasi tulad ngayon. Medyo makulimlim. Ayan oh, medyo maulan-ulan. So ayoko kasi siyang lumabas dahil nga yung gumugulong kasi to sa Greenfield naglalaro. So ang nangyayari, yung balat niya pumapangit din. Kaya hindi ko nilabas. Siguro mati 3 weeks na ito hindi ko na nilalabas. So tingnan mo medyo gumanda yung balat niya. Ayun o. Yan. So tapos wala na masyadong mga spot. Kasi gumugulong sa Greenfield to eh. Mga putik, ganyan. Tapos naliligo doon sa sprinkler. So hindi ko na nilalabas. Yun nga lang talaga. Hindi niya mailabas yung energy niya. Kaya ang nangyayari, tsinelas. Nakakalimutan ko rin itago kasi minsan kasi dito ko siya nilalagay sa ilalim. Ganyan. So, yung last na nangingat nga, nakalimutan ko, dito ko lang siya nilagay. So, pagising ko, wala na, durog na. Ito kasi yung mga nilalaro niya eh. Yung mga horn, yung mga Carabao horn na yan. So, yun yung nilalaro niya. At, buti na lang talaga, hinadali rin, muntik madali ang aking sapatos. Kaya inangat ko na dito yung sapatos ko dahil, tingnan nyo, nginat-ngat na naman mga bakla. Ayun o, kita nyo yan. So, buti talaga, hindi talaga nasira ng todo-todo. Ayun, no? Daming damage din pala yan. So, yun, inangat ko na siya dahil wala na akong pambili ng gamit. Lahat ng gamit. Medyo napapansin ko sa kanya, mga rubber ang kanyang tinitira. Kasi, well, yung last time kasi guys, ito, ayan, no? Tingnan nyo. Yan. So, tingnan nyo naman yung nginat-ngat niya hanggang doon. So, well, ano ko rin, failure ko din kasi hindi ko siya na lalabas. Kailangan kasi i-dog walk to or patakbuhin sa labas para hindi siya masistress dito sa loob. Or else, kailangan niyang i-divert yung attention niya. Mag-cho-cho siya ng kung ano-ano or magangat-ngat siya ng kung ano-ano. Ito pala, nginat-ngat din niya. And then, this one. Tabi ka. Tabi ka. Ayan nginat-ngat din niya. Yan
So, ayan, yung kahoy na lasa, hindi na niya inano kasi nasuka-suka siya nung nginat-ngat niya. Tsaka napigilan ko kasi. So, ito lang talaga. Kapag tulog kasi ako, hindi ko na nababantayan. Pati yan, oh, yung dulo na yan, oh. Nginat-ngat din niya yan, eh. Pati yun, tingnan mo, ayan, oh. Yan. So, ang dami na niyang sinirang gamit talaga. Tapos, kaya yung mga computer ko na galing sa opisina, talagang nakasecure siya dun sa dulo. Tinatago ko ng bonggang-bongga para hindi niya mangat-ngat. Ito ay generator yan eh. Para pag nag-brown out, gumagana pa rin. So ayun, medyo nabuisit lang ako talaga sa kanya dahil kung wala eh. Aso kasi eh, hindi mo naman, minsan napapalo ko talaga ng todo. Pero natatakot siya. So ngayon, ayun, bumili ako ng sinabay ko na dito sa chinelas ko. 150 lang yan na Habayanas, hindi lang yung murahin lang yan. Bumili ako ng hipon kasi magigisa ako. Actually buttered, garlic buttered shrimp ang galalulutuin ko. Tapos syempre, kinakaadikan ko na green mango, tapos bagoong. Yan. Tapos bumili na ako, 85 pesos, binilhan ko na kasi. Tapos bumili na rin ako ng, aside sa bagoong, sausawan, bumili na rin ako ng buton niya. Maxi Bones, dito sa may likod lang. Medyo matigas naman siya, pero maliit lang talaga sa kanya to. Baka isang araw lang niya itong ngat-ngatin eh. Kasi yung hindi pa ako nakabili ng sa Shopee kasi wala pa akong extra money talaga na pangmalakihan talaga. Kasi nga, alam mo na may mga binabayaran. So ito muna, kasi nga para ma-divert yung attention niya. Tingnan mo oh. Oh, nakatingin na siya sa buton niya. Oh, so yun, ibibigay ko to sa kanya. And then magluluto muna ako. Diyan ka lang. Sinabay ko na dito sa chinelas. Ingatan ko na to kasi yun na wala na ako, hindi na ako makalabas pag wala ng chinelas talaga. So, alam na, magsapatos ako, magtatapon ako ng basura, magsasapatos ako. Diyan ka lang. Few moments later. So, ano na? Mamili ka dyan. Reward or punish? Ano gusto mo? Ito? In fairness dito guys, medyo mabango siya. Parang milk, amoy milk. So, ayan na siya. Sit, come. No, sit. Oh. Few moments later. Oh my God, Escobar. Wala pang 5 minutes. Naubos mo na lahat. Wala, nakalahati mo na yan ah. Wala pang 5 minutes. Naku, lugi sa'yo ako. 6.5 hours later. Nanonood siya guys. Manood ka lang ha. Diyan ka lang, manood ka lang. Tomorrow. Ayo guys, meron akong calamares na may pipino at saka ng penoy. Dalawang penoy, tsaka banana Q, tsaka turon. Tsaka bumili na rin ako nito sa aking kapitbahay, turmeric, Yamang Bukid turmeric with Guy Nora Procumbens 10-in-1 instant herbal tea. Original blend. Titikman ko lang din to kasi di ba mahilig ako sa mga turmeric, powder. Try ko lang to, baka masarap. So ngayon guys ay July 22, 2021. So ngayon ay tinatawagan ko ngayon yung aking vet dahil may sakit si Escobar. 2 araw na siyang hindi kumakain, tapos nagtatai siya at nagsusuka. So ayoko namang umabot na dugo na yung itatain niya. So ngayon dadalhin ko siya ng vet ngayon. Sobrang nanghihina siya so nanghihina siya. So, tatawagan ko muna ngayon yung vet, baka walang tao dahil medyo maulan-ulan bagyo pa naman. May sakit ka, bebe, ha? Wawa ka naman. Tulog ka na.
pwede din. May tinda kayong ano dito? Yung para sa garapata. 38.6. Wala naman siya lagyan. A few inches later. Hey guys! O, mag-alas 11 na guys. Ayan na o. Oh, 10:49 na ng umaga. Karating ko lang, galing na ako ng vet kay Dr. Ervin sa 9 de Pebrero kasi siya talaga yung vet ni Escobar. Ang daming mga nireseta. Kinabahan kasi talaga ako kasi 2 araw nang hindi kumakain si Escobar tapos nagsusuka, nagtatai. Tapos ini-ingest ko na nga siya eh. Alam mo yung nililiquidize ko na yung mga sugar, mga kung ano-ano. Tapos nilalagay ko dito tapos nginanganganga ganon. So, kaso nga lang, nalulunok naman niya, nasasaktan siya, kaso nga lang, tinatai din niya, tapos sinusuka rin niya. So parang hindi na a-absorb ng katawan yung mga kung anong pinagkakain. So 2 araw na siyang ganun. Ayaw ko nga nang manghihina siya ng ganun. Baka naman kasi ma-dehydrate. Alam niyo na, namatayan na ako ng aso dati. Yung first dog ko na Dachshund, diba? Si Yuri. So dahil sa dehydration, dahil sa parvo. So, yung symptoms niya kasi, suka, tae, lethargy, tapos loss of appetite. Parang parvo siya, ganun. Parang parvovirus, parang distemper. Pero, nagtataka ako dahil, kompleto naman siya ng vaccine, di ba? Meron na siyang 5-in-1, 5-in-1, 6-in-1, tapos nag 8-in-1 pa siya, booster. So, nagtaka ako, baka kako ibang strain ng parvovirus. Kasi, ayoko talaga, parang, syempre, alam mo naman, baby ko yan. So, ayun, sinugod ko siya kay Dr. Ervin. Ang nangyari naman sa kanya ay it's either daw dahil tag-ulan, dahil uso daw ngayon sa dog food yung molds na pwede daw fungal, bacterial, pwede nang kung ano-ano dahil mag-i-ingest dun sa tiyan tapos doon yun magre-react. Kaya kasi nga yung pagkain niya dito sa gilid, ayan no, iniiwanan ko siya, di ba, binabasa ko siya, pinapasarap ko siya ng mga kung anong mga sabaw or ganun, tapos hindi niya nauubos, iniiwanan niya dyan, tapos after na, dinadagdagan ko na lang, tapos maabot na siya ng lagpasan ng 6 hours, ganyan. Parang refill lang ako ng refill, tapos basa lang ako ng basa. Tapos last time kasi may nakita akong may molds, kinain niya, naatandaan ko kasi nilagyan ko ng sardinas yun eh. Tapos biglang nagka-molds. Tapos simula nung nagsusuka na siya, nung parang may molds na ganun. Tapos nung nabanggit sa akin ni doktor yon, nung vet niya, naalala ko, sabi ko, shit, parang tumahimik na lang ako. Sabi ko, my God, parang ganun yung ginagawa ko. Dahil uso daw ngayon yung mga molds sa mga dog food. Madaling mapanis daw dahil nga humid, tag-ulan, bagyo. So, ayun, basa-basa nga yung daan. Nag-tricycle kami, dinala ko. Malapit lang naman dito yung vet solution yun. Mabait si Doc, talagang kilala na. Parang dog lover din siya, kaya doon ko siya dinadala. So, ayun, okay naman. So far, ngayon nakaligo na ako dahil mahirap. Baka mamaya, gumaling nga si Escobar, ako naman ang mahawa naman kung anong sakit-sakit dyan sa COVID. So, kaya naligo na ako agad. Tapos secure, dito lang naman ako sa loob. Binilhan ko siya ng ganito guys kasi para kumain siya. Ngayon kumakain na siya, kanina hindi eh. Ngayon kumakain na siya. Na-inject siya eh. In-injectan siya ng, ewan ko, para sa appetite yata yun, para ganado siya. Tapos nakainom na siya ng pampatigil doon sa pagsusukan niya. Tapos may mga antibiotic. Ipakita ko lang sa inyo. Yan. So bali lahat to ay nasa 1,130 lahat. Ang dami niyang gamot. Sobra. Ito lahat yung gamot niya. Ito ay 2 to 3 days lang to para sa pagsusuka yata to. Tapos merong Cotrimoxazole, antibiotic yata to. Yan, para sa bacteria. Tapos ito, twice a day din siya. Ubusin ko lang to, and then titignan natin kung aayos yung kalagayan niya, bumalik yung gana niya. Ayun, lahat yung nabayaran ko, 1,200. A few inches later. Guys, mag-prepare na tayo ng gamot ni Escobar. Inom ka na, ha? Kaya mo uminom, ha? Force feed kita. Ayaw niya. Ngayon ay July 23rd. Alas 2 na ng madaling araw. Nagtatrabaho kasi ako, so i-update ko lang kayo ng very very quick. So nakadalawang dosage na si Escobar sa combination ng mga gamot niya ng amoeba at ng protozoa at kung ano mga bacterial sa tiyan niya. Hindi siya kumain ng buong araw talaga. Hindi ko na rin siya force feed dahil parang natutrauma siya kapag binubunganga kung ganun. So good thing, napansin ko, pumunta na siya dito sa kanyang kainan at ang kanyang binawasan na niya yung tubig na nilagyan ko ng dextrose powder. Bumili ako ng dextrose powder, ayan, parang sugar lang din yata yung laman nito, tapos hinahalo ko sa tubig para hindi siya ma-dehydrate. Medyo bumabalik-balik na yung appetite niya at medyo kinukulit-kulit na niya ako. Ayan o.
Oh, wag kang makulit ha, kasi may sakit ka pa. So, binabawas-bawasan na niya. Medyo konti lang yung binawas niya doon sa pagkain na nilagay ko doon. Pero, at least binawasan ng konti. Tapos, hindi ko na binasa ng tubig dahil nagmumold siya or nag-aamag. Yun pala yung dahilan kung bakit siya nagsusuka-suka dahil nakakain yata ng may amag or panis na ano. Ako pa naman, ang hilig ko sa mga yung refill. Hindi niya inuubos, as nire-refill ko na lang. Napagastos patuloy ako dahil sa akala ko kasi parang, alam mo yung mga asong Pinoy na nasa kalye lang na kahit panis okay lang. Ito pala masakit. Nagtatai talaga siya, nagsusuka. So, gumastos ako. Pero at least ngayon, medyo nakabawi-bawi na siya and medyo makulit na siya. Hindi na siya nanghihina. Pero hindi pa siya talaga fully meal talaga na sobrang isang tasa ng dog food talaga yung kinakain niya. At least ngayon kumakain-kain na siya ng konti-konti. A few inches later. Oh, come. Come na. Come. Oh. Oh. Oh, isa pa. Force feed. Ay, force feed ko to sa'yo. Tumatalsik na yung... isa pa. Isa pa. Stoy, ay. Good boy! Hirap-pahirapan ka ng inom ng gamot. Hello! We're heading towards the Robinsons. Kasi maghanap tayo ng pwedeng pakainan. The cheapest way possible. O diba? Ang ganda ng